Guys, and for today's video, TVS Roxy 125 update part 2 kung saan umabot na nga ang ating in-order na connecting rod set at saka overhauling gasket guys. Sad to say, almost 1 week din itong hinihintay natin guys kasi nga nilibot ko ang buong bayan. Wala talaga akong makitang kaparihan na connecting rod ng ating TVS Roxy na 125. Kahit ang makakita tayo ng pang-alternative, kaya lang guys, wala talagang pang-alternative na connecting rod ng Roxy. Kasi po, malaki po ang kanyang pin at maikli ang height ng connecting rod guys. At malaki din ang pin ng kanyang pin ng ating lalagyan ng ating piston. Malaki din ang pin na lalagayan ng ating stick bearing. Kaya pahirapan talaga makahanap ng connecting rod. Kaya guys, umorder na tayo sa online. At ito na nga, dumating na ang ating inaasam-asam. Almost 1 week din ito, mahigit. Dumating ang ating set na connecting rod. Sana naman ito ay tama ang kanyang set at hindi tayo ma-scam guys. Kasi napakamahal naman ang connecting rod na ito. Kasama na ang ating overhauling gasket. Nasa mga 2 plus ito, dalawa mahigit itong set na ito. So buksan natin ang ating connecting rod guys. Sa tingin ko parang sakto ang connecting rod na nakuha natin. Kasi yung packing din guys, no, kung pansin nyo ay TBS na TBS talaga. So sukat nga natin. Tapat natin ang ating connecting rod. Sa nakita ko guys, saktong-sakto talaga guys. Pati ang taas niya, no. Pati rin ang diametro sa gitna ng ating connecting rod. Yung sa baba na bahagi guys. Yun, saktong-sakto lang siya. So next naman natin buksan ay siyempre yung kanyang pin. Check natin ang kanyang pin. Ang kanyang pin guys, medyo may counting kalawang. Pero okay na rin. Ang importante, ang gitna is hindi nakalawang. Matagal-tagal siguro itong naibenta itong pin ito. Kasi nga guys, minsan lang talaga, limited edition lang talaga ang mga TVS Roxy naman to 5. So far okay naman kanyang crank pin, no? Kasi tinapat ko at tinabi ko ang kanyang naunang crank pin. Ito lang naunang crank pin niya, sira talaga ang gitna. Grabe na ang kayod na nangyari sa kanyang crank pin. So ganyan guys, ito na namang stick bearing natin buksan para maisukat na natin mismo ang dalawang yan. So goods ang pin. Ito medyo may kaigpitan ng konti ang pagpasok ng kanyang pin guys. Kasi nga is walang oil, no? Hindi ko nalagyan siya ng counting oil. Pero so far, may pasok naman natin siya. So try natin. So yun ay pasok na natin. At itabi natin yung naunang connecting rod niya. Yun o, goods naman sa guys, no? Napakabinas natin kasi tumama ang ating sakto ang ating binili na connecting rod sa online. Maya guys, ipopost ko dyan sa video natin kung saan kayo pwede maka-order kung sakaling ang inyong motor ay TVS Roxy na 125 at saka connecting rod ang issue ng inyong motorsiklo. So yan, sinukat ko siya pati yung sa taas, pati butas ng pin sa piston, goods din. Pati na rin ang butas o diametro ng ating stick bearing, goods din. So goods silang lahat guys. At naging okay ang ating pag-order sa online. Okay. Kasi nilibot ko talaga ang buong bayan. Tinanong ko yung mga mekaniko ko na mga kakilala. Halos lahat ng mga mekaniko na kilala ko, nilapitan ko na guys. Wala talaga silang masuggest. Kundi improvise lang. Kaya pangit lang baka bumigay ang improvise at hindi tatagal. Nung nag-search ako sa online, buenas at meron talaga lumabas na mga dealer ng TVS Roxy na 125. Kaya lang guys, wala po sa Pilipinas nito makikita kundi sa Asia lang. So baka ito nasa Thailand or nasa Indonesia. Mamaya ko guys i-share ko dyan sa camera kung saan kayong dealer makakuha ng ating connecting rod set, no? So chinek ko talaga, no? Senior ko talaga na sakto ito kasi kapag ikabit natin ito at parang may problema, yan, magkakaproblema talaga tayo. So yun guys, kita nyo naman sa camera o sa screen na naka-flash yung sealer natin. Ito namang overhauling gasket. Isa din itong sealer guys, magkapera na po ang sealer ng ating connecting rod set at saka yung overhauling gasket natin. So sa kanyang overhauling gasket na set guys is buo talaga siya, no? Simula sa kanyang crankcase sa clutch, sa stator, sa gitna sa crankcase natin, center crankcase gasket, pati na rin ang head gasket, kompleto rin, pati exhaust gasket, kompleto rin guys. So yan po ang overhauling gasket natin na set. Yan po ay nakalaga ng mga nasa mga 800 plus lang yan.
At yun naman connecting rod natin is nasa mga 1,000 plus migit. Kaya nasa mga 2 kasama na yung 2 plus. Kasama na yung shipping natin guys sa ating item. So naka-plus po sa ating camera o sa screen kung saang seller kayo makabili ng merong connecting rod at overhauling gasket. So syempre kailangan natin pumunta sa machine shop para mapa-align na natin guys. At dito na tayo nga sa machine shop. So binaklas na natin ang ating connecting rod, stick bearing, saka pin para maipakabit na natin sa ating crankshaft guys. Kasi itong crankshaft na to is inabilin ko lang sa machine shop. Almost 1 week nito nakatingga dito. May gate kasi nga is nihintay pa natin ang ating order sa ibang bansa. So yun po ang mga pinakita ko. Yun po ang mga sira at saka bagong connecting natin. So yun guys, naisalang na at naikabit na ating connecting rod. At check na lang kung tama ba ang balanse ng dalawang counterweight na yan. Pagkatapos guys na maging okay na ang ikot ng ating crankshaft, saka ikabit ang dalawang bagong bearing natin. So, siyempre kailangan mapalitin tayo ng bagong side bearing para maganda ang ikot. The next day. At nandito na nga tayo sa ating lugar kung saan tayo nag-home service guys. So ito yung mga pinalit natin na dalawang bearing na 6305. So sirang connecting rod at crank pin, pati na rin ang stick bearing. So ito naman ang ating crankshaft guys na buo na bagong bili natin na connecting rod set at saka dalawang bearing na bago na kinabit natin. So ang kanya pong mga side bearing guys ay magkapareha po at ang sukat ay 6305. So ang bearing po ay nakalaga na sa mga 250 pesos po bawat isa. So ito yung mga lalagyan ng ating mga pisa guys. Original talaga na TBS. So naugasan ko na rin ang kanyang makina. Magit isang oras din ko itong hinugasan guys. Kung nakita nyo ang ating part na video, napakadumi po ng kanyang makina. Kumpara sa makina ngayon na hinugasan natin ng almost isang oras mahigit. So siyempre kailangan natin bagahin ang kanyang cranky shell. Itong part na right side kasi nito yung pinakamatigas na part ng ating connecting rod. So lagyan natin ng counting oil. Tapos saka natin ipasok ang ating crankshaft assembly guys. So ang purpose niyan para mapabilis natin mapashoot ang ating bearing guys. So yun, i-shoot na natin ang ating crankshaft. Yun, pasok na siya. Kaya lang yung connecting rod natin nasabit. So yun, goods na siya guys. At sa tingin nyo, maganda na ba ang ikot ng ating crankshaft? So far, so good. Okay naman siya, no? Yan. Goods na goods. Wow! Napaka-smooth na, guys. So, siyempre, kailangan din natin maglagay ng oil sa ating bearing sa itaas. Para may sariling oil na ang ating bearing, guys. Pati din ang ating isang set na transmission. Lagyan din natin ng oil. Siyempre, para may lubrication na yan. Habang umikot na yan. Para sa unang ikot ng ating makina. So tapos natin malagyan ng oil guys ng ating unang makina ay siyempre maglagay natin ng center crankcase gasket. So yan po ay original guys. Hirap talaga mag-video kapag ang ating isang kamay lang ang naglagay at ang isang kamay natin ay ginamit natin sa pagkuha ng video camera. Nakawak natin sa kamay guys. Kaya mahirap tayong step by step sa pag-assemble. Importante na pakita sa inyo ang lahat ng mga pisa na ginamit natin. Kung paano natin siya in-symbol kahit kaunti lang at hindi sa buo. Ang importante is nagawa natin ang part 2 na video nito guys. So na-symbol natin talaga natin ang ating center crankcase gasket. So syempre guys, hindi ko siya nilagyan ng liquid gasket o kahit mga gasket oil para kung sakaling mag-back job ay hindi mapunit yung center crankcase kasi napakalipis po talaga ng gasket guys kung nahawakan nyo lang siya. Hindi siya masyadong makapal. So next naman, since nalagyan na natin ang ating center crankcase, ay ilagay na natin ang isang part ng ating crankcase shell guys. So yun, ilagay na natin ang isang crankcase shell natin. So kailangan natin siyang baliktarin para malagay natin lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang crankcase. So hindi pa siya nalagyan guys, klarong-klaro sa gitna, mahiwa pa. So ilagay natin lahat ng mga bolt sa isa. Siyempre kapag nagigpit tayo ng bolt guys, huwag natin kumpletuhin lahat, dandahan lang
Ang purpose noon para ma-monitor natin ang ikot ng ating crankshaft kung ito ba hindi nagkaroon ng pag-stack up. So kapag nagpitan natin ang part na yan, lipat tayo sa kabila para balanse lang guys ang paghigpit. Tapos sa kabilaan naman, wag lang higpitan lahat, unti-untiin lang. Kapag napasok na lahat ng bolt, saka natin i-final ang paghigpit at try natin ikutin sa gitna kung smooth mo siya. So yun lang po ang paraan guys kapag nakaplano kayo mag-DIY. Kung sakali maka-experience kayo ng napakatigas ikutin ng crankshaft kapag nakabit niyo na ang dalawang cranky shell. So yun, goods na siya. At nilagay na natin ang pisa sa kanyang clutch, yung kanyang primary at saka secondary. May one-way clutch na rin siya, goods na siya. So far so good, okay na rin. Maganda na ang ikot ng kanyang bell. At syempre guys, ang kulang na lang is yung sa stator, sa magneto, yung block natin, at saka cylinder head. Para may balik na natin siya sa kanyang chassis guys. Para mapaandar na natin siya. 1 hour later. At yun na nga, ito na yung final buo natin sa kanyang makina guys. Ito po ang itsura ng kanyang makina kapag nabuo. Napakaganda tingnan talaga. Lalo na ito ay may kalahating TBS at kalahating Suzuki ang kanyang makina guys. So kung naka-observe kayo sa makina ng mga Suzuki, halos magkapareha lang. Ayos. A few minutes later. At sa wakas, nakabit na natin at ibalik na natin ang buong makina niya sa kanyang chassis. So siyempre guys, kailangan natin ipaanda rin para sa moment of truth. Shout out sa iyo bossing at siyempre salamat sa tiwala at ako napili mong mag-home service at mag-ayos ng inyong makina. God bless po sa iyo. Taon natin kanyang ignition at pandarin natin ang kanyang motor. Let's go! Napakaganda ng tunog ng kanyang makina guys. Balik brand new na. Papating ka susi at pandarin natin ulit. Sabi ko tag 150 na lang ko rin. Spark plug. Oh my God! Wow! So yun nga guys, kapag yung makina ay grabing ingay, lagot-loko, parang kumalampag at bigla lang tumirik ay umandar, huwag yun na pilitin. Ipatroubleshoot nyo agad at para ma-discovery kung anong problema meron siya. Kung ito ba'y connecting rod at dapat na siyang palitan para hindi masyadong malaki ang sira ng inyong makina. Tulad lang sa nangyari ni bossing na malaking ingay at pinilit. Ito ang nangyari. Tumirik at ayaw ng umandar. So yun lang guys, no? Sa araw to sana natulungan naman kayo sa about sa video natin. Maraming salamat. At siyempre, sa iyo sa next video. Ride safe. God bless.